Walang tinatago pero hindi rin lahat inaipresenta. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi ipinakita ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kabuuan ng tinaguriang Cabral Files, mga dokumentong umano'y naglalaman ng detalyadong impormasyon sa pambansang budget at alokasyon ng DPWH projects. Mariin namang pinabuluanan ng mambabatas ang pahayag at iginiit na kumpleto ang inharap niya sa mga investigador. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Sheena Torno. Naglabas na ng pahayag ang Office of the Ombudsman kaugnay ng mga dokumentong nakuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may mga nilapitan na silang individual na mayroon ding kopya ng mga dokumento, kabilang na rito si Congressman Leviste. Paglilinaw ni Clavano, limitado lamang ipinakitang Cabral Files ng mambabatas sa Ombudsman. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive in fairness to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. This will differ from the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. Binigyang diin pa nito, mahina bilang ebidensya mga soft copy ng tinatawag na Cabral Files na hawak ng ibang tao para sa Ombudsman. Posible kasi itong manipulahin. Especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Gayunpaman, nasa kamay na ng Ombudsman ang Central Processing Unit o CPU ni dating Undersecretary Cabral na mahalaga at mas mapagkakatiwalaan ang orihinal na mga dokumento kaysa sa mga kumakalat umanong sa social media. Dagdag pa ng Ombudsman, kasalukuyan ng sinusuri ang CPU ni Cabral sa tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group. Samantala, mariin namang itinanggi ni Congressman Leviste ang pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na umano'y hindi niya naipresenta ang kumpletong kopya ng tinaguriang Cabral Files sa pakikipagpulong niya sa Field Investigation Team noong Nobyembre. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng mambabatas ang mga larawan ng Ombudsman Team na dumalo sa kanyang opisina kung saan niya iprinensenta ang DPWH Budget Summary at Excel spreadsheet ng 2025 National Expenditure Program o NEP noong November 26. Sinabi ni Leviste, inisyatiba niyang imbitahan ng Field Investigation Team ng Ombudsman para suriin ang mga dokumento, ngunit mas pinagtuunan umano ng pansin nila ang mga proyektong iniugnay kay CWS Party List Congressman Edwin Guardiola. Mismong si Leviste na ang nagpakita ng dokumento sa mga investigador para makatulong sa investigasyon, ngunit nakapokus umano ang mga ito sa pagbuo ng kaso laban kay Representative Guardiola. Inimbitahan ni Leviste mga field investigator ng Ombudsman na bumalik sa ibang pagkakataon sa kanyang opisina, ngunit hindi na sila bumalik pa matapos ang pulong na iyon. Pinabulaanan din ng mambabatas ang alegasyon ng manipulasyon ng mga file at iginiit na maaring patunayan ang pagiging totoo ng mga dokumento sa pamamagitan ng paghahambing ng mga kopyang nasa Ombudsman, DPWH at mga nakuha ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Git niya, wala siyang binigyang kopya ng mga dokumento na nakuha mula kay Jose Cabral. Binigyang diin pa ni Leviste na voluntaryo niyang iprenensenta ang mga dokumento sa Office of the Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos ang pagbisita nito sa komisyon upang tumulong sa investigasyon. Hinamon naman ng mambabatas sa mga investigador na sabihin kung may personal na interes o koneksyon sila sa mga iniimbestigahang tao sa ngalan ng transparency. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.